Good morning. Welcome back to our channel. Dito na naman po tayo nagbabalik. Yung nakaraang video natin ay tinake up natin tong mga inverters natin, yung mga charging features niya. Pero nakalimutan kong i-take up na yung parameter settings nito. So, nandito na rin lang tayo. I-take up natin yung parameter settings niya, kung paano natin ito babaguhin, paano natin siya papasukin. At makikita natin dito, kasi ito wala to sa manual. So alam ko marami ng video nito, pero iba naman yung sa atin. Kaya dun sa mga alam na to, kung gusto nyo, pwede rin kayong magstay para ma-refresh tayo sa mga settings ng ating mga Snady inverters. So dito, i-change natin yung parameter settings nila. Unahin natin itong 3,000 watts na inverter natin. Ang gagawin natin ay dapat i-off muna natin siya. Kasi meron siyang setup na dapat na mai-enter nyo para makapasok siya sa parameter settings niya. Para mai-set up natin. So ngayon dito, nakapula, naka-activate yung ating blue carbon. So tama-tama, ang gagawin muna natin ay i-off kasi natin itong isang inverter dito para siya na muna ang gumana. So ngayon, i-off natin to para mapasok natin yung parameter setup niya or yung sa settings niya. I-off natin. Okay, off na. So dito, ang gumagana sa toolshed natin ay itong isa, itong ating blue carbon. Yung BYD natin na pinapagana ng inverter ay naka-off na. So, para mapasok yung parameter setup niya, ay pipindutin natin yung up button and down ng sabay. Then, ipa-power on natin siya simultaneously. Yun. Diyan, makikita nyo, ay pumasok na siya sa BO1. At dito sa right side, ay may 14.6 siya. Now, ano ba yung BO1? Yung BO1 po ay yung tinatawag na maximum charge voltage. Sa maximum charge voltage, ano ba yung isiset mo? Kung naka-lithium ka or kung naka-lead acid ka, ay siya yung isiset up mo dito. Kung ano yung maximum voltage ng battery nyo. So sa akin, dahil naka-lithium tayo, ay naka 14.6 yan. Now kung babaguhin nyo yan, ilolong press nyo yung function. Then lilipat yan sa right side. Okay? Paglipat niya sa right side, nagbi-blink, that's the time na pwede mo na siyang i-modify. Pwede nyong taasan, pwede nyong babaan. Sige. Okay? So tayo 14.6, kaya 14.6 dyan tayo naka-set up. Now para makabalik ka sa dati mong sa left side, long press ulit dito sa function para ma-activate yung ginawa nating changes. Okay? Nakita nyo na bumalik na siya dito. Nagbi-blink na naman siya. So, up tayo. Ilipat yan sa BO2. Ang BO2 is yung tinatawag nating high voltage reconnect. So, for example, nalobat yung battery nyo, nag-shutdown yung inverter, and then kinabukasan nag-charge na siya. Pag-charge ng battery, pag inabot yung 13 volts, ay magre-reconnect na siya. Mag-on na yung inverter nyo at magagamit nyo na siya ulit. So dito, kung i-change nyo yan, long press again dito sa function, paglipat sa right side, you can modify. So sa akin, ang nilagay ko is 13 volts lang. So depende po sa inyo kung anong gusto nyong volts i-set up ito. So sa akin 13 volts, so bahala na kayo sa sa setup nyo. Then lipat ulit, long press ulit sa function para makalipat tayo sa BO3. Okay, up. Now, yung BO3 is yung tinatawag nating low voltage alarm. Mag-a-alarm yung ating inverter kapag inabot yung voltahe na sinet up nyo. So dito sa atin, nakasagad yan at ang inverter natin ay sagad lang sa 12 volts. Ito ang downside ng Snady kasi kung lithium battery ang gamit mo, mababa yung 12 volts. So hindi na natin siya madagdagan pero mababawasan mo. Yan, pwede mong 11.5 hanggang sagad sa 10 volts. Pero dito hanggang lang siya, 12. So I'll keep it that way dahil wala na, hindi na siya maakyat. So anyways, wala tayong magagawa dyan at yan yung manufacturer default niya. So balik tayo dito, function ulit. Anyway, pinapakita ko lang sa inyo yung pag-change ng parameter settings nito. Akyat tayo sa BO4. Yung BO4 naman ay yung pinaka-importante na LVD or low voltage disconnect. Anong voltage ba magdi-disconnect ang ating inverter sa battery? So dito, naka 11.5. Again, mababa to. Dapat sana mataasan pa. Pero still, sagad na rin siya sa 11.5. So yan. Pero mabababaan mo pa. Pwede mong ilagay sa 10 volts. So sa akin, 11.5 lang. So balik tayo sa left side. Okay, then next, BO5. BO5 naman ay yung 0% bar icon. Yung 0% bar icon, kung makikita nyo dito, yan. So, anong voltage ba isiset mo
na ito ay 0 na. Meron kasi siyang ano dyan, line. So sa akin, nilagay ko siya sa sagad ng 10 volts. Pero pwede nyo yung baguhin yan. I-modify nyo kung anong voltage na kikita nyo na lobat na yung battery. Yan yung bar icon. So hindi ko nagagalawin yan. Lipat tayo sa BO6. Sa BO6 naman ay yan yung opposite ng BO5. Kung doon ay 0% bar icon, dito naman yung 100% bar icon. Sa akin, nilagay ko 13.5. Dapat puno na tong mga icon na to. Puno na siya sa 13.5. Pwede nyo rin i-modify yan sa 14.6 or 14.4. Nasa sa inyo. Sa akin, 13.5 lang. So, okay na yan. Next tayo. BO7. BO7 ay yung FSA or yung tinatawag nating reset. So para ma-activate natin yung mga changes na ginawa natin kanina from BO1 to BO6, kailangan natin siyang i-reset. So para i-reset yan, i-long press lang natin yung on-off para ma-activate and ma-enter yung settings na ginawa natin. Ito. So off natin. Okay. Check natin kung na-set up nga talaga yung mga ginawa natin. I-set up ulit natin to para makita natin kung may changes. Okay. Ayan yung BO1, 14.6. Tama. Then yung BO2, tama sa 13 volts. So 12 volts. Dahil wala naman tayong ginawang changes na. Napakita ko lang sa inyo na pag binalikan nyo yan, yan yung mga makikita nyo dyan na changes. 11.5, so BO5, 10, 13.5, and yung reset. So okay na yan. Na-set up na natin yung changes na ginawa natin. So kung meron kayo nito at hindi nyo pa alam yung parameter settings. So, ganito yung procedure. Dito sa kabila, parehas lang yan. May BO1 hanggang BO7. Pero iba naman dito yung pag-enter ng function. So, kung gusto nyo, message lang kayo dyan sa baba ng comment section para kung may katanungan kayo, ay masagutan natin at magawa natin ng video. So, i-off na natin to. Then, i-on na natin siya para bumalik na siya sa normal working mode niya. So, ayan. Okay. Okay, naka-on na siya and naka-ready na siya. Pag nalobat ang isang power bank natin dito, ay lilipat siya dito sa ating BYD. So, yan lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. And kung you find this video helpful, maaari lamang na mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga future videos natin. Maraming salamat po. God bless. Take care. Keep safe. Bye.